Lahat ng gusto mo, ay bibilhin ni Daddy basta huwag mong pahihirapan ng mami mo ha. I love you both. I can't wait to see you anak. Yung mga pagkain na bibilin ko, kainin nyo ni mami ha. Huwag mong isusuka para hindi rin sumuka sa mami, okay? Yumuko ito't pinataka ng maliliit na halik ang tiya niya at pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Kalaunay hinalikan siya dito sa noo at sa labi niya. I love you, mommy. Bibilhan na kita ng hotdog na may cheese kaya huwag ka na pong umiyak, please. Alam mo ba na kapag umiiyak ka, umiiyak din ang anak natin? Baka isipin ng anak natin sinasaktan kita kahit hindi naman. Aalis na ako para hindi ka na umiyak. Yun lang ba ipabibili mo? Wala ka na bang idadagdag? Wala na. Okay. Naakman tatayo na ito, hinawakan niya ang kamay nito kaya napatitig ito sa kanya. Pwede ba akong sumama sa'yo? Wag na. Magpahinga ka na lang dito. Isa pa mainit at mausok sa labas kaya hindi safe sa'yo at sa baby natin. Masuyo nitong tugon. Bakit tayo mo ko isama? Kasi may kasama kang iba ha? Dahil virgin pa siya tapos ako hindi na? Nanghihina siyang binitawan ang kamay nito. Sige na. Siya na lang isama mo. Nagsalubong ang mga kilay nito. What? Totoo naman eh. Anong totoo? Na may babae ako? Oo. Kung wala kang babae, bakit ka nagpagupit? Fine. Huling pagupit ko na ito. Hindi na ako magpapagupit habang buhay kahit sumayad na sa lupa itong buhok ko para hindi ka mag-isip na masama. What else? Hindi na rin ako mag-aahit ng buhok sa baba para hindi ka maginala na meron akong ibang ginagalaw bukod sa'yo. Humiga ito ng patagilid at pinahiga siya nito sa braso nito. You and our baby are my priority, Aliyah. Hindi ko kayo pagpapalit sa kahit na anong yaman sa mundo o kahit gaano pa kaganda ang babae magubad sa harapan ko. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bakit tayo mo ko isama kung wala kang itinatago? Dahil baka mabangga ka lang ng mga tao sa labas. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Of course. Isama mo na ako, please. Pakausap niya. Gusto mo ba talagang sumama? Tumango siya. Okay. Napangiti siya at agad na bumangon. Maliligo na ako para marami pang lugar na mapuntahan natin. What? Bibili lang tayo ng gusto mong prutas tapos uuwi na rin tayo. Dahil ayoko mapagod ka. Let's date, Mateo. Wala pa tayong maayos na date kaya ito ang kauna-unahan nating date with our baby. Anya rito. Alright, mag-ingat ka sa banyo baka madulas ka. Don't wear revealing clothes, okay? Alalahanin mo hindi ka dadalaga ngayon. Opo. Bago siya pumasok sa banyo, hinalikan niya ito sa labi. I love you, Daddy. I love you. Namumuso pa ito, hindi na niya ito pinagbigyan dahil baka kung saan pa mapunta, ang simpleng halik lang. Can we make love before we date, baby? Mamaya na lang pag-uwi natin. Anya. Okay. Na makita niya itong umiindayog ito sa ibabaw ng kamay niya ay napairap siya. Tagal-tagal na rin simula nung huli tayo nag-sex, diba? Maya-maya bumangon ito. Wait, is it okay if we make love? Hindi ba masasaktan ang anak natin? Kailan ba susunod mong check-up? Next week. Ganun ba? Yes. Ipaalala mo sa akin para masamahan kita ha. Dahil baka makalimutan ko. Itatanong ko rin kasi kung ano mga bawal at hindi bawal sa'yo. O sige. Maligo ka na. Dahan-dahan ka lang ha. Gusto mo bang alalayan kita sa loob? Hindi na. Okay, sige. Tawagin mo ako agad kapag may naramdaman kang hindi maganda ha. Huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Oo na po. Mabilis itong bumangon at tagtungo sa closet niya. Akong pipili na isusuot mo ngayon. Bawal ang revealing at bawal din na masikip dahil baka maipit ang anak natin. Maligo ka na, Mommy. I love you. I love you too. Habang patungo siya sa banyo, napangiti siya ng matamis dahil alam niyang hindi siya mag-isa dahil nasa tabi niya si Mateo. Nararamdaman niya na hindi siya nito pababayaan lalong-lalo na ngayon na nag-uumpisa na silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Normal pa ba yung laki ng tiyan mo? Tanong ni Mateo sa kanya habang nakangiwi ito. Bukod sa 8 buwan na ang tiyan niya ngayon, ay kambal din ang anak nila kaya talagang malaki ang tiyan niya at hirap din siyang maglakad. Kambal at parehong lalaki pa. Ang alam ni Mateo ay isa lang ang anak nila, ganoon din ang mga magulang niya. Gusto niya kasi masurpresa ang mga ito sa araw ng panganganak niya. Natatakot ako sa itsura ng tiyan mo, kaya pupunta tayo sa doktor ngayon para magpa-check up. Bahagyan nitong iniangat ang damit niya. Ang daming ugat ng tiyan mo. God, is it normal? Oo. Mabilis nitong ibinaba ang damit niya na tila ba takot na takot.
No, it's not normal. Hindi ganyan ang normal, Aliyah. Look. May ipinakita ito sa kanya ng mga litrato ng mga babaeng buntis na nakasave sa cellphone nito. Tingnan mo mga tiyan nila. At sa tingin ko, wala pa sa kalahati ang laki ng tiyan nila sa tiyan mo. Tumaas na rin ang boss nito na halatang nag-aalala. Normal lang ang lahat kaya huwag ka mabahala. How can I relax? Matulog ka para ma-relax ka. Uminom ka na gatas para makatulog ka. Natatakot talaga ako sa tiyan mo. Alam mo, pakaramdam ko ay sasabog yung tiyan mo. Anumang oras. Ayos lang ba talaga ang anak natin sa loob ng tiyan mo? Bakit sobrang laki niya? Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Kinakabahan talaga ako. Nahihirapan ka bang pumunta sa klinik kaya ayaw mo magpa-check up? Gusto mo bang si Doktora Ramirez na lang papuntahin ko dito sa bahay? Umiling siya dahil baka madulas ang personal doctor ng pamilya nila ni Mateo. Baka mamaya masabi pa nito ang sekreto niya. I am perfectly fine, so there's nothing to worry about. We're going to the doctor whether you like it or not. Mautoridad nitong tugon pero pinamawangan niya ito. Alam mong ingay-ingay mo. Hindi mo ba alam na naiingayan din ang anak mo dito sa loob ng tiyan ko? Wala sa sariling napahilot ito sa batok nito sabay buntong hininga. Ayos lang ba talaga kayo? Wala ka bang kakaibang nararamdaman? Wala naman. Sigurado ka? Oo nga. Alam mo sobrang kulit mo. Dahan-dahan ulit nitong sinilip ang tiyan niya. Kitang-kita niya kung paano ito paulit-ulit na napalunok habang nakatitig sa tiyan niya. Maya-maya pa lumuhod ito at itinapat ang tenga sa umbok niyang tiyan. Eksakto naman ang gumalaw ang kambal kaya kapwa sila natawa. He's moving. Bulalas nito pero kalaunay na wala ang ngiti nito. Anak, don't move too much because your mother might hurt. Hinaplos niya ang ulo ni Mateo at ninitian ito. Ayos lang ako. Excited na kasi siguro siya lumabas kaya galaw siya ng galaw. Is that so? Yup. Oh, ang galing naman ito. Mateo, Aliyah, lumabas na kayo dyan dahil kakain na. Tawag ni Tita Jess sa kanilang dalawa ni Mateo kaya naman tumayo na si Mateo at inakbayan siya. Nandito kasi sila ngayon sa bahay ni na Mateo dahil gusto raw nito na ito naman ang mag-alaga sa kanya. Unang apo raw kasi ito ng mga Santillan kaya naman gusto daw nito masaksihan ang journey niya sa pagbubuntis sa apo nito. Yes, Mom. Sagot ni Mateo at inalalaya na siya palabas ng kwarto nito. Nang makalabas sila'y nabungaran nila ang maaliwalas na mukha ng bianan niyang babae. Ulong buwan ang tiyan mo, di ba? Yes po, tita. Magalang niyang tugon pero sumimangot ito. Bakit po? May nasabi po ba akong hindi maganda? From now on, call me Mommy, Aliyah. And after you give birth, you and Mateo will get married as soon as possible. Ang sabi po ni Mateo, ayaw niya raw po akong pakasalan. Panluloko niya rito dahilan para malaki ang mga mata ni Mateo. What? Are you being serious right now, Aliyah? You said... Napahinto sa pagsasalita si Mateo nang bigla itong kurutin sa dibdib ng ina nito. Sinabi mo ba yun, Mateo? Mom, it's not true. Why would I do such a thing to her? I want to marry her the first day I discover that she's pregnant with our child. Hindi po yun totoo, Mom. Pagkontra niya kunwari sa sinabi ni Mateo. Oh, come on, baby. Can you please tell her the truth before she kills me? Anong dahilan mo, ha? Ayaw mo siyang pakasalan para malaya ka mang babae? Ganun bang gusto mo, Mateo? Mom, stop! Pagkatapos nitong kurutin si Mateo, hinampas naman ito ng sunod-sunod ang lalaki. Pakakasalan ko siya mamaya kung yun ang gusto mo. Napahinto sa paghampas si Tita Jessa kay Mateo. Mamaya? Tama po kayo nang narinig, Mom. Paano? Hindi ko po alam. Ang plano kasi talaga nila ay pagkatapos na lang niyang mga anak. Yun kasi sinabi niya kay Mateo kahit pa nga tutol ito. Pero kalaunay napilitan na lang itong sumang-ayon. Nilapitan niya ang bianan niya at umabrisyete siya dito sabay kindat para makuha nito na nagbibiro lang talaga siya dahil naawa na siya kay Mateo. Gutom ka na? Tanong nito na ngayon ay nakangiti na pero sa tuwing bumabaling ito kay Mateo ay sinusungitan nito ang anak. Tumango siya. Opo. Nang hawakan siya ni Mateo ay hinampas ni Tita Jessa ang kamay nito. Don't touch her. Sikmat nito kay Mateo. Mom, she's my wife. She's not your wife until you two got married. For now, she's a single mother. What the? She's not a single mom? Angal nito sa ina. I am her husband and you know that? Yes, she is. Because she's not married to you, son.
Nang sabihin nito ni Tita Jess ay bigla na lang silang nilampasan ni Mateo habang tumatakbo pababa at tinatawag ang pangalan ni Tito Roger. Dad, can you help me to prepare for our wedding today? Narinig nilang saad ni Mateo sa bianan niyang lalaki, kaya kapwa sila natawa ng ina nito. My son really loves you. Nakagiting saad ng ina nito. Naghanap pa talaga siya ng backup ha? Alam niyo, Mom, what happened between us was very unexpected. Yan po kasing anak niyo ay talaga naman pong nakakainis ng sobra. Lagi niya po ako inaasar at bukod pa po doon ay madalas niyang sinisira ang araw ko. Mateo is the same as his father. Alam mo bang ganoon din ang ginawa sa akin ng ama niya? We were mortal enemies back then, and one day, we fell in love like we had cared each other for a long time. I was 2 months pregnant when we married because he cried endlessly when I didn't accept his proposal at first. Nakangiti ang ina ni Mateo habang inaalala nito ang nakaraan. See? Like father, like son. Alam mo minsan, kapag hindi nila masabi sa iyo ang mga bagay na gusto nilang sabihin, ay idinadaan nila sa pangiinis para mapansin mo sila until they succeed. Kagaya ngayon, nagulat na lang ako na malapit ka ng mga anak at ang anak ko ang ama dahil wala naman sila sabi si Mateo at hindi rin naman kasi namin napapansin na sweet kayo sa isa't isa dahil nga lagi kayo nag-aaway, di ba? Love moves mysteriously. Ika nga nila. By the way, congratulations to the both of you. I am pleased that you're my daughter-in-law now. Ako din po. Masaya po ako na kayo magiging bianan ko dahil kilala ko na po kayo at alam ko nakakampi ko po kayo sa lahat ng oras. Of course, kapag may ginawang anak ko sa inyo ng apo ko, ay isumbong mo agad sa akin dahil ako ang haharap sa kanya. At kahit magpatulong pa siya sa ama niya, ay hindi sila uubra. Alam niyang lihim na nakikinig si Mateo at Daddy Roger sa sulok, kaya natatawa siya sa sinasabi ni Mommy Jessa. Ako ang bahala sa iyo dahil kakampi mo ako sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Mommy. Anyat niyakap niya ito pero agad din siyang bumitaw dahil kumakalam na ang sikmura niya. Mommy, gutom na po ang kambal. Pabulong niyang wika rito dahilan para kumunot ang noon nito kaya inulit niya ulit. Kambal po ang magiging apo niyo pero secret lang po muna natin iyon dahil gusto ko pong surprisahin ng mga magulang ko. Ganoon din po ang kapatid ko at lalong-lalo na po si Mateo. What? Is it true? Natawa siya. Yes, Mom. Wala sa sariling napahilot ito sa batok nito sabay buntong hininga. Ayos lang ba talaga kayo? Wala ka bang kakaibang nararamdaman? Wala naman. Sigurado ka? Oo nga. Alam mo sobrang kulit mo. Dahan-dahan ulit nitong sinilip ang tiyan niya. Kitang-kita niya kung paano ito paulit-ulit na napalunok habang nakatitig sa tiyan niya. Maya-maya pa lumuhod ito at itinapat ang tenga sa umbok niyang tiyan. Eksakto naman na gumalaw ang kambal kaya kapwa sila natawa. He's moving. Bulalas nito pero kalaunay na wala ang ngiti nito. Anak, don't move too much because your mother might hurt. Inaplos niya ang ulo ni Mateo at ninitian ito. Ayos lang ako. Excited na kasi siguro siya lumabas kaya galaw siya ng galaw. Is that so? Yup. Wow, ang galing naman ito. Mateo, Aliyah, lumabas na kayo dyan dahil kakain na. Tawag ni Tita Jess sa kanilang dalawa ni Mateo kaya naman tumayo na si Mateo at inakbayan siya. Nandito kasi sila ngayon sa bahay ni Mateo dahil gusto raw nito na ito naman ang mag-alaga sa kanya. Unang apo raw kasi ito ng mga Santillan kaya naman gusto daw nito masaksihan ang journey niya sa pagbubuntis sa apo nito. Yes, Mom. Sagot ni Mateo at inalalaya na siya palabas ng kwarto nito. Nang makalabas sila ay nabungaran nila ang maaliwalas na mukha ng bianan niyang babae. Ulong buwan ang tiyan mo, di ba? Yes po, tita. Magalang niyang tugon pero sumimangot ito. Bakit po? May nasabi po ba akong hindi maganda? From now on, call me Mommy, Aliyah. And after you give birth, you and Mateo will get married as soon as possible. Ang sabi po ni Mateo, ayaw niya raw po akong pakasalan. Panluloko niya rito dahilan para malaki ang mga mata ni Mateo. What? Are you being serious right now, Aliyah? You said... Napahinto sa pagsasalita si Mateo nang bigla itong kurutin sa dibdib ng ina nito. Sinabi mo ba yun, Mateo? Mom, it's not true. Why would I do such a thing to her? I want to marry her the first day I discover that she's pregnant with our child. Hindi po yun totoo, Mom. Pagkontra niya kunwari sa sinabi ni Mateo.
Oh, come on, baby. Can you please tell her the truth before she kills me? Anong dahilan mo, ha? Ayaw mo siyang pakasalan para malaya ka mang babae? Ganun bang gusto mo, Mateo? Mom, stop! Pagkatapos nitong kurutin si Mateo, hinampas naman ito ng sunod-sunod na lalaki. Pakakasalan ko siya mamaya kung yun ang gusto mo. Napahinto sa paghampas si Tita Jessa kay Mateo. Mamaya? Tama po kayo nang narinig, Mom. Paano? Hindi ko po alam. Ang plano kasi talaga nila ay pagkatapos na lang niyang mga anak. Yun kasi sinabi niya kay Mateo kahit pa nga tutol ito. Pero kalaunay napilitan na lang itong sumang-ayon. Nilapitan niya ang bianan niya at umabrisyete siya dito sa baykindat para makuha nito na nagbibiro lang talaga siya dahil naawa na siya kay Mateo. Gutom ka na? Tanong nito na ngayon ay nakangiti na pero sa tuwing bumabaling ito kay Mateo ay sinusungitan nito ang anak. Tumango siya. Opo. Nang hawakan siya ni Mateo ay hinampas ni Tita Jessa ang kamay nito. Don't touch her. Sikmat nito kay Mateo. Mom, she's my wife. She's not your wife until you two got married. For now, she's a single mother. What the? She's not a single mom? Angal nito sa ina. I am her husband and you know that? Yes, she is. Because she's not married to you, son. Nang sabihin nito ni Tita Jess ay bigla na lang silang nilampasan ni Mateo habang tumatakbo pababa at tinatawag ang pangalan ni Tito Roger. Dad, can you help me to prepare for our wedding today? Narinig nilang saad ni Mateo sa bianan niyang lalaki, kaya kapwa sila natawa ng ina nito. My son really loves you. Nakagiting saad ng ina nito. Naghanap pa talaga siya ng backup, ha? Alam niyo, Mom, what happened between us was very unexpected. Yan po kasing anak niyo ay talaga naman pong nakakainis ng sobra. Lagi niya po ako inaasar at bukod pa po doon ay madalas niyang sinisira ang araw ko. Mateo is the same as his father. Alam mo bang ganoon din ang ginawa sa akin ng ama niya? We were mortal enemies back then, and one day, we fell in love like we had cared each other for a long time. I was 2 months pregnant when we married because he cried endlessly when I didn't accept his proposal at first. Nakangiti ang ina ni Mateo habang inaalala nito ang nakaraan. See? Like father, like son. Alam mo minsan, kapag hindi nila masabi sa iyo ang mga bagay na gusto nilang sabihin, ay idinadaan nila sa pangiinis para mapansin mo sila until they succeed. Kagaya ngayon, nagulat na lang ako na malapit ka ng mga anak at ang anak ko ang ama dahil wala naman sila sabi sa Mateo at hindi rin naman kasi namin napapansin na sweet kayo sa isa't isa dahil nga lagi kayo nag-aaway, di ba? Love moves mysteriously. Ika nga nila. By the way, congratulations to the both of you. I am pleased that you're my daughter-in-law now. Ako din po. Masaya po ako na kayo magiging bianan ko dahil kilala ko na po kayo at alam ko nakakampi ko po kayo sa lahat ng oras. Of course, kapag may ginawang anak ko sa inyo ng apo ko, ay isumbong mo agad sa akin dahil ako ang haharap sa kanya. At kahit magpatulong pa siya sa ama niya, ay hindi sila uubra. Alam niyang lihim na nakikinig si Mateo at Daddy Roger sa sulok, kaya natatawa siya sa sinasabi ni Mommy Jessa. Ako bahala sa iyo dahil kakampi mo ako sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Mommy. Anyat niyakap niya ito pero agad din siyang bumitaw dahil kumakalam na ang sikmura niya. Mommy, gutom na po ang kambal. Pabulong niyang wika rito dahilan para kumunot ang noon nito kaya inulit niya ulit. Kambal po ang magiging apo niyo pero secret lang po muna natin iyon dahil gusto ko pong surprisahin ng mga magulang ko. Ganon din po ang kapatid ko at lalong-lalo na po si Mateo. What? Is it true? Natawa siya. Yes, Mom. Oh my goodness. I can't believe it. You're not lying, right? I will be mad at you if this is just a prank, Aliyah. Hindi po ako nagbibiro, Mom. So, totoo nga. Tumangutango siya habang malapad na nakangiti. Opo. Talaga? What is the gender of the other one? They're both boys. Thank you, Iha. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya at kalaunay nagtatalo nito sa tuwa. I can't believe it. This is the biggest blessing that I received in my life. Oh, I love you so much, Iha. Maya-maya pa yung magulhol na ito kaya naman napaiyak din siya. Pero yung klase ng iyak na hindi kabiguan ang dulot kung hindi tuwa.
Mateo, manganganak na yata ako. Napahinto siya sa pagtitipan ng laptop niya at mabilis na dinaluhan sa Aliyah. Ang sakit na kasi. Kanina ko pa ito nararamdaman pero ngayon hindi ko na kaya. Mommy, manganganak ng asawa ko. Tawag niya sa ina niya. Agad naman na dumating ang ina niya na nasa kabila lang ng kwarto nila. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na siya sa ospital, iho. Pagbibihis lang ako tapos susunod kami ng ama mo doon. Double time, Mateo. Kami na lang din magdadala ng mga gagamitin ni Aliyah para hindi ka na mahirapan. Bilisan niyo po Sumunod po kayo kaagad. We will. Dahil sa sinabi ng ina ay mabilis niya sinakay si Aliyah sa sasakyan niya. Habang nasa biyahe sila ay panay ang sigaw nito kaya naman naisipan niyang tawagan ng kapatid nito. Dude, manganganak ng kapatid mo. Pakisabi kina tito at tita na pumunta na lang sila sa ospital. Nasaan ka? Nasaan si Aliyah? Nasa ospital na ba kayo? Kumusta ang kapatid ko? Sunod-sunod na tong tanong. On the way pa lang kami, dude. Okay, sige. Maliligo lang ako tapos susunod ka agad ako dyan. Isasama ko na rin sila mommy at daddy dahil alam ko magagalit ang mga iyon kapag hindi ko sa kanila ipinaalaman tungkol sa bagay na ito. Sige na, bye. Ang sunod niya naman tinawagan ay ang kaibigan niyang si Kevin na bigo sa pag-ibig. Dude, manganganak na si Aliyah. Imporma niya rito. Doktor ba ako sa dalian? Kung manganganak na yung asawa mo, dalhin mo sa ospital. Hindi yung tinatawagan mo pa ako. Hindi ka mapupunta bilang suporta sa akin? Ano ka, kandidato? Kapag ikaw nangangailangan, hindi rin kita pupuntahan, Alonzo. Pupunta na. Kahit kailan gago ka talaga. Puro ka pananakot. Ano bang pangalan ng ospital? Mateo, bilisan mo na dahil hindi ko na kaya. Usal ng babaeng mahal niya. I will send you the details later, dude. Bye. Paalam niya kay Kevin dahil nakapikit na si Aliyah habang paulit-ulit na bumubuga ng hangin. Pagdating nila sa ospital ay agad niya itong binuhat papasok sa loob. Nurse, nasan si Dr. Ramirez? This way, sir. Iginiya siya dito papunta sa delivery room. Inaasahan na po niya ang pagdating niyo dahil tinawagan po siya ng mommy niyo. Doc, bungad niya sa doktora bago niya maingat na inilapag si Aliyah sa delivery bed. Nararamdaman ko lalabas na sila. Sigaw ni Aliyah, paglapag na paglapag niya. That's good to hear, baby. Anya sabay silip sa pagkababae nito pero tinaasan siya ng kilay ng family doctor nila. Masama po ba na manood ako, Doc? Lumabas ka na muna, Mr. Santillan. Tatawagan na lang kita kapag nailabas na ng asawa mo ang mga anak niyo. Dahil hindi maganda ang itsura mo ngayon. You look like you're gonna pass out anytime. Mga anak? Kahit nagtataka hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito. Pwede po bang dito lang ako sa tabi ni Aliyah, Doc? Pangako, hindi po ako mawawala ng malay. Sinampal-sampal niya ang sarili niya dahil pakiramdam niya ay namamanhid na iyon. Hindi siya pwedeng mawala ng malay o manghina sa mga oras na ito dahil nangako siya dito na hindi niya ito iiwanan sa hirap o sa ginhawa. Nakikita ko na ang ulo ng anak niyo. Baliwalang sabi nito habang nagsusuot ng medical gloves. In fairness, hindi mahirap mga anak ang asawa mo. Thanks, Doc. They're coming out. Sigaw ni Aliyah kaya titig na titig siya sa lalabasan ng anak nila habang hawak-hawak niya ang kamay nito. He says in relief nang makita niya nang nakalabas na ang ulo ng anak niya. Nang dukutin nito na Doktora Ramirez ay napangiwi siya. Thank God, because his son and his wife are safe. Ana isang bahagi ng isip niya. Oh, ang sakit! Iniabot ni Doktora ang panganay nila at itinuon ulit ang atensyon nito kay Aliyah. One more push, Mrs. Santillan. I can see his head right now. Doon na siya, itinulo sa kinatatayuan niya. Wala ni isang mga salita na lumabas sa bibig niya. Ang mga luha niya ay bigla na lang ding lumabas sa mga mata niya. Tom, does he have twin sons? Oh, siya ba talaga ang gumawa sa kambal? Pagsulpot ng mga kaibigan niya ay yun naman ay kinawala niya ng lakas dahil bigla na lang siyang napaupo sa sahig. What happened? Tanong ni Aaron sa kanya. Maya-maya pa napatingin ito sa kapatid nito na nililinisan na ng mga nurse. Is she okay? Yes. Dude, sinong kamukha ng anak mo? Ikaw ba o sa Aliyah? Huwag naman sanang maging kamukha mo. Pahayag ni Kevin na nasa tabi ni Aaron. Inilalayan siya ng dalawa na makatayo dahil animoy tinakasan siya ng sariling lakas. Inismiran siya ni Kevin.
Ba't nangihina ka? Di naman ikaw nanganak ka. Ang hina mo naman. Parang mas malakas pa sa'yo yung asawa mo eh. Nang may umiyak na 2 paslit ay kapwa sila napatingin doon. What the holy shit? Twins? Hindi makapaniwalang bulalas ni Kevin. Kambal ba ang anak mo, dude? Ilan bang nakikita mo? 2. What the hell? Paano naging kambal ang anak mo? Anong ginawa niyo ni Aliyah? Doc, tawagin niyo lang po ko sa labas. Salamat. Hinalikan niya muna si Aliyah sa mga labi nito bago niya hinatak ang 2 palabas. Dahil tinapunan na siya ni Aliyah ng nakamamatay na tingin. Ang ingay kasi ng mga kaibigan niya kaya naman naisipan niyang dalhin muna sa labas ang 2. Isa pa, mura kasi ng mura si Kevin kaya lahat ng atensyon ng mga taong nandoon ay nakatingin na sa kanila. Sandal yan, kambal ba talagang anak niyo? Paano nangyari yun? Hindi ko nga rin alam eh. Ngayon ko lang din nalaman na kambal ang anak namin ni Aliyah. Ngayon lang? Paano ngayon mo lang nalaman? Alam mo wala ka talagang kwentang ama. Isa kang ama na lagang walang alam. Sa inis niya ay hinubad niya ang suot niyang tsinelas at hinampas ito sa braso. Kung si Kevin ay maingay, si Aaron naman ay tahimik lang pero lihim na napapangiti. Sandali yan, what's the name of the twins? Tanong ni Aaron sa kanya. Are they healthy? Wala pa silang name, dude. Hihintayin ko na lang na si Aliyah mag-decide ng pangalan ng mga anak namin dahil siya naghirap. Tumangutang ang kaibigan niya. I'm happy for the both of you. Ingatan mo sana ang kapatid ko dahil nag-iisa lang yan at babae pa. Tulungan mo siyang alagaan ng anak niyo para hindi siya mabinat. Mahalin at ingatan mo sana siya lalo-lalo na ngayon. Huwag mo sana lolokohin o sasaktan ng pisikal ang kapatid ko, sandalian. Malabong mangyari yun, dude. Sagot niya rito. Malaki ang respeto ko sa kapatid mo at alam mo yan. Anong malabo? Hindi malabo ang saktan mo ang kapatid ng kaibigan natin dahil babaero ka. Singit ni Kevin. May malaki bang respeto na binuntis ka agad nang hindi mo na pinapakasalan? Huwag nga ako sandalian. Alam mo, hindi na ako magtataka kung maging matandang binata ka lang. Alam mo kung bakit? Dahil isa kang malaking... Imbis na magalit siya sa kaibigan niya ay itinawa na lang niya. Naalala niya kasi na may pinagdadaanan pala ito. Ano? Ituloy mo. Ang ibig ko sabihin, isa kang malaking biyaya sa aming magkakaibigan. Anya, sana mahanap mo ng true love mo para sumaya ka na ulit. Maraming babae dyan kaya hindi ko siya kailangan. Nito pero alam niyang nasasaktan ang puso nito. Ngayon na nga lang ito nagseryoso tapos nabigo pa. Iho, kamusta na mga apo ko? Humahangos na tanong ng ina niya. Nakalabas na ba mga apo ko? Ayos lang ba sila? Tumaas ang isa niyang kilay. Paano niyo po nalaman na kambal ang anak ko, ma? Sinabi sa akin ng asawa mo. Kailan? Last month. You know what? Hindi na importante iyon, Mateo. Ang importante ngayon ay kung maayos ba silang 3 sa loob. Iniabot nito sa kanya ang dala-dala nitong bag. Ito na ang mga gamit nila. Ipasok mo na ito sa loob para makapagbihis na silang 3. Hindi pa man niya nahawakan ng bag ay bigla na lang nitong binawi iyon at umalis sa harapan niya. Ako na lang pala magbibigay nito. I'm so excited to meet them. Pag alis ng ina niya, binalingan niya ang ama niya. Alam niyo rin po ba na kambal ang anak ko, Dad? Umiling ito. Ang asawa mo lang siguro at ang mommy mong nakakaalam. Masayang-masaya ang mommy mo na kambal ang apo niya. Nagsasawa na raw kasi siya sa'yo. Samantalang tawag siya ng tawag sa akin kapag hindi ako nakakauwi ng bahay. Well, everything has changed now, son. Simula ngayon ay siguradong hindi mo mailalayo ang mga apo niya sa tabi ng iyong ina. Pakiramdam ko, bali wala na tayong 2 kay mommy. Simula ngayon, Dad. Natawa ang ama niya. Hayaan mo na. Hayaan na lang natin ang mommy mo sa gusto niyang gawin. Ang importante ay maging masaya siya. I agree. Pareho sila ng ama. Like him, he's also willing to give everything to Aliyah. If that makes her happy. After this, iharap niya na ito sa altar pero hihintayin niya muna na makarecover ito sa panganganak. Happy wedding anniversary, baby. Bati na Mateo sa kanya habang karga-karga nito ang kambal nila. Kalaunan ay nilapitan siya nito at ginawaran ng halik. I have a special surprise for you.
Ang akala niya nakalimutan nito ang anniversary nila. Kaya imbis na magluto siya ng pagsasaluhan nilang dalawa, ay pinili na lang niyang pumasok sa restaurant niya kanina at sinadya niyang umuwi ng medyo madilim na. Simula na magkaanak sila ni Mateo ay mas naging hands-on pa ito kaysa sa kanya. Pumapasok lang kasi ito kapag may kailangan itong permahan o kapag nagpapatawag ito ng meeting sa sarili nitong kumpanya. Ang mga kasambahay nila ay gawaing bahay lang talaga ang ginagawa dahil ang asawa niya ang nag-aalaga sa mga anak nila. Ang akala mo siguro nakalimutan kong araw kung kailan tayo kinasal, no? Nakalimutan mo naman talaga eh. Nagtatampo niya sa dito kaya naman maingat itong inilapag ang mga anak nila para mayakap siya nito na agad naman niyang ginantihan ng mainit na yakap. Hindi ko makakalimutan ng petsa kung kailan tayo ikinasal, baby. Maaaring makalimutan ko ang birthday mo pero hindi ang araw kung kailan tayo nag-isang dibdib. Hindi nagtagal ang pagyayakapan nilang iyon dahil agad din itong bumitaw dahil nga may sorpresa daw ito sa kanya. Pagdating nila sa rooftop ay nandoon ang crib ng kambal kaya naman inilapag muna nito ang kambal doon bago siya iginiya sa isang lamesa kung saan may nakahandang bulaklak, chocolates, regalo at syempre ang surprise dinner na ito daw mismo ang nagluto at naghanda. Do you like my surprise, baby? Tanong nito sabay abot ng bulaklak sa kanya. Of course. Tugon niya habang inaamoy ang bulaklak na ibinigay nito. Kahit anong ihanda mo o iluto mo, basta ikaw ang gumawa, lahat yun ay magugustuhan ko. Dahil asawa kita at mahal kita. Nang tumawa ito ay kumunot ang noon niya, kaya inilapag niya sa gilid ng lamesa ang bulaklak at pinamewangan ito. Bakit tumatawa ka? Ano nakakatawa? Umiling-iling ito pero nakangiti pa rin. Hanggang ngayon kasi, hindi ko akalain na ganyan ka pala ka-sweet. Kung hindi pa kita binuntis, hindi ka pa magiging ganyan kabait sa akin. Mabait naman talaga ako eh. Nagiging masama lang naman ako kapag nakikita ko yung mukha mo na mapang-asar. Pero syempre, iba na ang sitwasyon ngayon dahil may mga anak na tayo kaya hindi na tayo dapat nag-aaway. Hindi naman tayo nag-aaway ah. Ikaw lang naman ito lagi mainit ang ulo sa akin. Kahit maliit na bagay lang, pinapalaki mo. Salamat ka, mahal kita dahil kung hindi. Pinutol niya ang sasabihin pa nito. Dahil kung hindi, ay ano ha? Ihiwalayan mo ako? Iwanan mo kami ng mga anak mo? What? Of course not. Why would I do that? Alam mo kahit maltratuhin mo ako, hindi ko kayo iiwanan. Pero na lang kapag namatay na ako. Eh bakit ang sabi mo kanina na dapat magpasalamat ako dahil kung hindi? Dahil kung hindi, aangkinin kita minuto kahit pagod ka pa. Paglilinaw nito, yun ang ipapataw kong parusa sa tuwing nagagalit ka. Kaya lang naawa naman ako dahil nga pagod ka na sa trabaho tapos papagurin pa kita. Pinapagod mo naman talaga ako kahit pagod ako eh. Nakunguso niyang saad. Hindi naman araw-araw yun ah. At saka kailangan talaga yun para hindi tayo nagkakasakit. Nakangiti nitong saad at iginiya siya paupo at pagkatapos ay pinagsilbihan. You need to eat more para hindi ka mabilis mapagod kapag may ginagawa tayo. Inarapan niya ito. Oo na. Nang malagyan ito ng pagkain ng plato niya, ay plato naman ito ang nilagyan nito. Kain na tayo, baby. Okay. Habang kumakain ito ay salitan itong sinusubuan ng kambal. May pagkain din kasi ito na inihanda para sa dalawa. Nang akman tutulungan niya ito sa pagsubo sa dalawa ay sinabihan siya nito na kumain na raw siya dahil ito na ang bahala. She was lucky to have him in her life. Hindi siya masyadong nahihirapan dahil lagi nandyan ang asawa niya para tulungan siya sa lahat ng bagay. Why baby, di mo ba nagustuhan? Taas kilay nitong tanong nang mapansin nito na nakatitig siya dito habang sinusubuan ng kambal. Pangit ba ang luto ko? Hindi naman masyado. Panluloko niya rito pero ang totoo ay magaling na rin magluto ang asawa niya. Pangit ba? Bakit sarap na sarap ang mga anak mo? Nakasimangot na ito ngayon. Sana palang murder na lang ako ng mga paborito mo para hindi pangit ang selebrasyon ngayong anniversary natin. I was just joking, love. Ang totoo niyan, ang galing mo na magluto. Inuto mo lang ako eh. Hindi magiging malusog ang mga anak natin kung hindi ka masarap magluto. You were great at everything. Especially in bed. Love. Kitang-kita niya na may pinipigilan na itong ngiti sa mga labi nito ngayon. Kaya nga mahal na mahal kita dahil taglay mo na ang lahat eh. You had everything that woman was looking for. Kaya napakaswerte ko dahil ikaw naging asawa ko kahit mapang-asar ka. She meant it. What she said was true at hindi lang iyon basta pang-uuto. Baby,
Tama na yan dahil baka magkaiyakan pa tayo dito. Anito. Nang matapos silang kumain ay nagpatugtog ito ng music at inaya siyang sumayaw kahit pangabusog pa silang dalawa. Magkayakap sila ni Mateo habang sumasayaw. Ang dalawa naman paslit ay inosenteng nakatingin sa kanila habang nakangiti. Wanna join us? Huh? Tanong ni Mateo sa kambal at pagkatapos ay binuhat ang dalawa. Ibinigay nito sa kanya si Daniel habang hawak naman ito si David, and they dance until the music stops. I love you, baby. Mahinang sambit nito at paulit-ulit siyang hinalikan sa labi. Ganoon din ang dalawang bata. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Gagawin ko ang lahat para manatili tayong ganito hanggang sa mawala na ako dito sa mundo. I will love and protect the three of you until my last breath. Lagi nitong sinasabi ang katagang iyon kaya mas lalo niyang minamahal ang asawa. We love you too. Pasensya ka na kung minsan inaaway kita pero hindi ibig sabihin noon na hindi na kita mahal. I love you and I will always love you till death do us part. Like what we promised on our wedding day. Thanks, baby. Hindi lahat ng pangit ang simula ay pangit din ang katapusan, kagaya nila ni Mateo. Kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahan na magkakatuluyan sila nito dahil mas malala pa sila sa aso't pusa. Pero ngayon ay baka mahiya pa ang langgam sa sobrang kaswitan nilang mag-asawa. I love you, wife. Anas ulit nito. Pwede bang sundan na natin itong kambal mamaya? Hindi pa pwede, love. Kailan ba pwede? Kapag nag-aaral na ang mga anak natin. Baby, matagal pa yun eh. Maktol nito kaya lihim siyang natawa. Bakit, may angal ka? Wala. Mabilis nitong sagot. Wala naman ako magagawa kung ayaw mo eh. Naintindihan naman kita dahil ikaw nahihirapan at hindi ako. Uminom kasi siya ng pills pero dahil sa kagustuhan ng asawa niya na sundan na ang mga anak nila, ay baka ihinto na niya muna ang pag-inom nito. Bakit malungkot ka? I am not, baby. Ayos lang sa akin kung ayaw mo dahil alam ko na mahirap talagang mga anak. I want to have 4 to 5 kids. But if you're against it, then it's fine with me. Mahal kita kaya hindi kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mo dahil mas mahalaga ka kaysa sa gusto ko. Let's make another baby then. Wika niya dahilan para mapatitig ito ng matiim sa kanya. What? Are you sure? Tumangol siya. Alright. Masaya na tungtugon at pagkatapos ay kinuha nito sa kanya si Daniel. Patutulugin ko na sila para walang storbo sa atin mamaya. Okay. Patakbo itong umalis sa harapan niya kaya natawa siya. Mateo is a responsible husband kaya kahit mag-anak sila ng marami ay alam niya na kaya nila at hindi siya mahihirapan dahil lagi itong nasa tabi niya palagi.